sa napakagandang babaeng si Conti. Gulatan na lang. Ito ang sinabi ni Conti. Ayan gulatan na lang daw. An arrest warrant from the International Criminal Court must first be etc. etc. Pero ito po ang sinabi ni Conti. Alam nyo, hindi ko rin masabi yan kasi posibleng may secret warrant of arrest na inilabas na. Kaya aabangan natin yan. Conti said when asked about reports of possible warrant against De La Rosa. Ayan. Ganun din ang magiging siste. I-issue ng warrant of arrest. Posibleng ganun din sa nangyari kay Duterte. Kung mahuli, maaaring magsimula na yung proseso laban sa kanya. Okay. Na-imagine ko po, no? Ito po yung nagsasalita. Gulatan na lang daw. Baka raw may sekreto na nililihim na may warrant of arrest. Alam po ninyo, ang warrant of arrest po ay legal na dokumento. Kung yan po ay nililihim ninyo, ayaw nyong ilantad. Putya, hindi na legal yan. Di ba? Ang lahat po ng legal, parang Valentine's yan eh. Yung lahat ng legal, ibinabandera mo yan. Ang date ninyo sa Valentine's, sa legal, harap-harapan. Nasa SM kayo, nasa restaurant, lahat nakakakita. May daladalang bulaklak ang iyong legit. Yung tinatago, parang Valentine's yan, diretso na kaagad ng mot-mot yan. Hindi mo pwedeng ilakad na may bulaklak sa SM. Baka may makakitang kapitbahay. Pakainin sa Max Restaurant. Baka may makakita kayong CCTV ng kapitbahay. Pag sinasabing legal ang warrant of arrest, bakit itatago? Ano yung sinasabi mong gulatan? Yung mga tinatago na yan, hindi po legal yan. Pananaw ko lang, di ba? Kung legal, bakit mo itinatago? Ibabandera mo yan. Ganyan po ang mga warrant of arrest na legal. Binabandera yan. Bakit hindi pa rin? Gumagalaw na ako sa actual, hindi pa rin. Ayun, okay na. Ngayon, eto pa isa. Wala nang kumu-question sa atin di ba? Ito po ang nakakatakot sa atin, tinanggap na natin. Buhat po na napakulong ng ICC si Tatay Digong, tinanggap na natin na pwedeng manghuli yung ICC sa warrant of arrest nila. Nakakatakot po to kasi Pilipino po to. Dayuhang korte po yung ICC. Wala po silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Bakit po tinanggap na lang natin na yung pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, tayo pa po ang manghuhuli? Kailan pa katanggap-tanggap? Tanging ngayon lang sa panahon na to ni Ferdinand Marcos Jr. Baka kahit nung panahon ng tatay niya, hindi papayag yan. Na may manghuli dito na dayuhang Lalo na yung dayuhang korte na to ay hindi na natin kinikilala. 2019 pa. Ang tagal na nating hindi kinikilala nitong dayuhang korte na to. Tapos pag nag-issue siya ng warrant of arrest, dapat ba tayong mataranta? Yan yung una kong katanungan. Bakit naging katanggap-tanggap sa atin na yung dayuhang korte ay makakapag-issue ng warrant of arrest at susundin ng mga Pilipino? Tayo lang po ang tanging bansang ganyan. Tayo lang yung tanging bansa na may krimen, ang isang Pilipino. Kung may talagang krimen si Bongo at saka si Senator Bato, bakit wala silang kaso dito sa Pilipinas? Saan po ba naganap yung krimen? Yung sinasabi nyo, yung alleged crime.
Saan po? Huwag po nating sisihin lang yung Supreme Court. Tayo po, bakit po natin tinatanggap yan? Alam niyo po kung ano ang tawag dyan? Sa ibang panahon, hindi ngayong panahon na to. Sa ibang panahon, ang mga katulad ni Conte ay tatawaging traidor. Ipapahuli mo. Tuwan-tuwa kayo na mahuli si Senator Bato. Yung mga katulad ni Laila de Lima, sa ibang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas, traidor yan. Ngayon, pinapalakpakan. Natutuwa kayo na may magpapakulong na Pilipino sa kapwa Pilipino at ipapakulong sa dayuhang lugar. Hindi po normal ito. Tayo lang po ang tanging bansang ganyan. Huwag po nating tanggaping normal yan. May sinabi pa tong lintik na ito, isa pang mga salot talaga to, nagsasama-sama eh. Vera Piles. Sabi ni Vera Piles, the Senate is in crisis because too many of its members are facing serious allegations instead of debating the law with moral authority. Marami daw pong, okay lang po yan. Kung dito po nakasampa yung reklamo, wala pong problema. Pilipino, nagkasala, o allegedly, nakagawang kasalanan, okay lang ako dyan sa 3 senador. Pero yung senador na Bongo at Bato de la Rosa, walang kaso sa Pilipinas. Sasabihin nyo, evading the law. Paano nila ini-evade yung law? Kaninong law yung ini-evade nila? Wala nga silang kaso eh. Bakit sila kinakailangang hulihin? Ang mga Pilipino po, ang batas po natin, ang batas po natin, konstitusyon ng Pilipinas. Maghanap po kayo na ang isang Pilipino na nakagawa ng kasalanan sa Pilipinas, Pilipino nakagawa ng kasalanan sa Pilipinas, at ang mga biktima di umano ay mga Pilipino rin, ibig sabihin, totally Philippine affair. Dito lang po siya. Maghanap po kayo sa letra ng konstitusyon na nakalagay na dapat makulong ang isang Pilipino na gumawa ng krimen laban sa isang Pilipino sa loob ng Pilipinas ay dapat makulong sa the Netherlands o kahit na sa ibang bansa. Very illogical, lahat po ng mga imposible pinapatanggap na sa atin. Huwag na nating pag-usapan yung krimen, ipagpalagay na natin na sila ay kriminal. Kasi kung pag-uusapan pa natin yung paano magiging krimen yung sumusunod ka sa utos ng legal na Pangulo ng Pilipinas? Legal na Pangulo. Binoto ng mamamayan. Hindi po siya nag-utos ng illegal. Pero wag na pagpalagay na natin. May kaso ba sila sa Pilipinas na iniiwasan? Wala. Yung sinasabi ninyo na bakit hindi nila harapin. Anong harapin nila? Haharapin nila yung pantatraidor ng mga kababayan nila? Wala na pong logic ang pamahalang ito. Bakit hindi kayo magsampa, kayong mga Pilipino? Bakit hindi kayo magsampa ng kaso dito? Tsaka nyo sabihin na bakit ayaw harapin ni Bato, ayaw harapin ni Bongo, at kung sino pa. Dito kayo magsampa ng kaso. Pinapayagan natin to, yung mga katulad ni Conte, nila Laila de Lima. Proud na proud pa sila eh. Nagdidiwang pa eh. Pinamumukha pa sa atin yung pagiging traidor.
Di po ba katraidoran ng tawag dyan? Kapwa mo Pilipino, isusuko mo sa korte ng iba? Sakop ba tayo ng korte na yan? Matagal na po tayong umalis dyan sa korte na yan. Hindi nila tayo sakop. Kaya ba nang gawin yan ng mga ng ICC sa ibang bansa? Hindi. Tayo lang po. Yung gobyerno lang po natin ang nagsusuko ng kanyang mamamayan. Pinagmamalaki pa nila na achievement nila yan. Lahat po na may kagagawan. Kilala na po natin yan. Huwag po nating iboboto yan dahil pagtatawanan lang po tayo niyan. Baka iniisip niya mga yan. Kita nyo tong mga anak ng karton. Tatay daw nating karton eh. Tignan mo tong mga anak ng karton. Baguhin na nga natin tong ano natin. Wag ng kulto ni Digong. Anak ng karton na lang tayo. Tatay natin daw karton eh. Tignan mo tong mga anak ng karton. Dinala na namin sa ibang bansa. Yung tatay nilang karton. Iboboto pa kami ng mga yan. Hindi po ba insultong-insulto yan? Tayo, pinagkaitan tayo ng tatay nating karton. Sila na nagpadala ron. Mga supporter ng mga nagpadala ng tatay nating karton. Tapos, iboboto natin. May paiyak-iyak pa tayo, ha?